Sa gusto pala mag-abroad dyan, ganito palang sitwasyon natin, no? Mag-practice muna kayo sa pagiging kargador dyan sa Pilipinas bago kayo lumipad papunta dito sa gitnang silangan. Shout out sa taga-TESDA dyan. Bago nyo paliparin ang mga aplikante nyo papunta dito sa abroad, turuan nyo muna paano maging kargador, oy. Lagi kayong nakapokus sa table sitting. Pagdating dito, hindi naman masyadong nagamit. Dapat ang ituro nyo. Paano maging kargador? Paano magkatay ng karop? Paano magsalita ng Arabic? Talaga naman ang buhay natin ay nung nasa Pilipinas pa ako papunta dito. Binilang ko na kung magkano ang maipon ko at binilang ko na kung magkano ang maiuwi ko na pera sa Pilipinas. Pagkatapos ng kontrata at nung unang buwan ko dito na nakatanggap ako ng sahod, sabi ko ay salamat, 23 months na lang, uuwi na ako. Totoo yun, binibilang ko yung mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, nagdaang buwan at saka taon. Binibilang ko talaga kasi excited na akong umuwi. Pero ngayon wala na akong pakialam, oy. Ang sabi ko noon na 2 taon lang ako mag-abroad, hanggang ngayon nandito pa rin ako, walang uwian. Ayaw di punggol, walang uwian. Ang mahalaga, buhi. Parang ang problema pa ako kung saan ko ilagay ang iba na pinamili ng aking amo. Namili kasi siya kagabi, so sa anong oras na dumating at anong oras na rin ako nakatulog, oy. Ngayon ang dumating, mga karne na naman. Pagod man ang ating pagkababae, ang mahalaga, super blessed tayo, maraming pagkain. So mga nagtatanong dyan, bakit maraming basura? So ito, pag araw-araw na namili sila, marami din akong basura araw-araw. Maraming concern sa ating pagkababae. Bakit daw marami akong ginagawa sa araw-araw? Ay ganito talaga ang buhay abroad, laging busy.